mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Suspect nga rider nga nanglabni og bag sa usa ka babae, pakyas human na aksidente. Bag nabalik sa biktima samtang motor sa suspect nabilin. 17 anyos nga babae nga matud pa gisulayan og dagit sa usa ka lalaking nakamotor na rescue sa otoridad sa Zamboanga City. Patayng lawas sa lalaki ug babae nga gipanggapos ang kamot ug dunay mga samad dinunggaban nakaplagan sa Quezon, Bukidnon. Sa unang adlaw sa kampanya sa national candidates, COMELEC gibaklas ang campaign posters nga wala sa designated common poster areas. Pipila ka empleyado sa Davao del Norte LGU nagpositibo sa sakit nga TB. Mandatory X-ray gipatuman. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sa unang adlaw sa campaign period alang sa national candidates, gisugdan sab sa COMELEC sa nagkadiang lugar sa Mindanao ang ilang Operation Baklas o ang pagtangtang sa mga campaign poster nga gipangkabit sa dili designated common poster areas. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, ang matag barangay labi na dinhi sa Davao City dunay designated common poster area. Busa walay igong rason ang mga taga-suporta sa mga kandidato nga pataka lang og butang sa mga campaign posters. Tungod kay ang kini mga designated campaign poster area maulay legal nga butanganan no sa mga campaign posters. Gikan kanto Matina Crossing, Davao City, gisubay sa mga personahe sa COMELEC Davao City 1st District sa pakikalayon sa mga personahe sa DPWH ug PNP ang dalan patuyok sa Ulas, Puan, Talomo hangtod sa Ecoland area. Ang misyon sa grupo, pananggalon ang tanang makitang campaign posters sa national candidates nga nakakabit sa dili designated nga common poster areas. Dungan sa pagsugod sa kampanya sa national positions sama sa mga senador o party list groups. Sagad sa mga poster nga gipangkabit sa mga poste sa suga o kuryente nga lakip sa gibawal, gipang tanggal. Kamatikdan nga mas daghan na og mga poster sa local candidates apan wala pa kinigilabtan sa COMELEC sanglit sa March 28 pa magsugod ang kampanya sa local positions. Apan ang mga poster sa local candidates nga naasab ang pangalan sa national candidates lakip sa gipang tanggal. Now we encourage candidates for local positions na umiwas na maglagay sa mga obvious places na kung saan pinagbabawal ng ating batas. Miabot sa 121 ka posters ang nahipos sa 1st District kaganihang buntag. Hinoon, mamahimo pa kining makuha sa representante sa kandidato sa DPWH warehouse apan sigurohon nga ibutang na kini sa common poster area. Ginabawal ang pagbutang og campaign poster sa mga tulay, shrine, punuan sa kahoy, eskwelahan, public building o structure, poste o kable sa kuryente o gawas sa common poster area. Mamahimong magbutang og campaign posters sa private properties basta dunalay pagtugot sa tag-iya. Even sa nakadikit sa kanang mga kanang kural kasi those are private properties, premises. So ang atoan na lang hulaton din nga ang katong mga hingtungdan yung mga owners nga magreklamo kasi wala pagtugot. Sa General Santos City, kining usa ka lalaki kinsa caretaker sa usa ka pribadong luna sa barangay Dajangas Heights nagpasan og mga campaign poster sa usa ka national candidate. Gipang ibot matud pa niya kini sa maong lugar subay sa mando sa tag-iya sa maong luna sanglit wala sab kuno kini nananghid. Dili sab designated common poster area ang maong lugar. Ginabantayan sab kini sa COMELEC 12 ato sa gipahigayong Operation Baklas kauban ang PNP ug AFP. Sama ni ining oversized nga poster sa usa ka party list sa barangay Labangal nga gitanggal. Lakip sab gitanggal ang mga campaign poster gimuntar sa mga poste sa kuryente. Sa barangay Fatima, gipang tanggal sab ang mga campaign poster nga gibutang sa mga punuan sa kahoy. Sa lahat ng national candidate centers party list po na magdidikit ng kanilang mga posters in General Santos, ilagay po natin sa tamang poster area para hindi po matanggal ng Task Force Baklas.
Sa Cagayan de Oro City, gilibot sa COMELEC, DPWH, Philippine Army ug kapulisan ang CM Recto Avenue paingon sa Bogo National High School aron ibton ang mga poster, tarpaulins ug streamers nga sagad gipangbutang sa mga poste, mga kahoy ug linya sa mga kuryente. Agaw eksena sab kining usa ka dako nga tarpaulin sa usa ka senatorial candidate human halos katunga sa usa ka high-rise building ang kadako niini. Sumala ni COMELEC 10 Regional Director Renato Magbutay nga ilan ang gisulatan ang tag-iya sa maong building aron maklaro kung voluntaryo ang ilang pagbutang niini o gibayran sa maong kandidato tungod subject kuno gihapon kini sa COMELEC regulations. Sara, wala pa man nagsugod ang kampanya alang sa local candidates. Apas itong pagtuyo kaganina, ubay-ubay na ka mga local nga aspirants ang bisan asa lang ipamutang ang ilahang mga posters. Busa ka na sab ang target nga hipuson sa COMELEC uban sa uban pang ahensya sa pagsugod sa kampanya sa local candidates karong March 28. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Patay ang magsuong bata sa Mako, Davao de Oro human natanggong sulod sa ilang nasunog nga balay. Sunog na ang lawas sa magsuong usa ka tuig ug 3 anyos ang pangidaron dihang na-recover sa mga otoridad sulod sa ilang nasunog nga balay sa Barangay Elizalde, Mako sa Davao de Oro Biyernes sa buntag. Sa investigasyon sa Mako Municipal Fire Station, namatngonan matud pa sa 17 anyos nga magulang sa mga namatayng biktima ang kalit nga pag-ulbo sa kalayo duol sa hagdanan paingon sa mezzanine kung asa nagpondo ang magsuong namatay. Misulay pa og luwas ang magulang apan dili na kini makaatraka sanglit nagkalayo na ang hagdanan. Bugtong ang magulang lang matud pa sa mga bata ang anaa sa balay sanglit na narbaho ang amahan ug nangita sa bugtrabaho sa kauluhan ang inahan. Sumala ni Senior Fire Officer 2 Earl Angelo Namuag, ang Chief sa Investigation and Intelligence Office. Nabi ang gidagkutang kandila ang gitudlong hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Nasayran nga sobra tuig na matud pa naputlan og supply sa kuryente ang balay sa mga biktima. Kasamtangang gipahilo na ang patayng lawas sa mga biktima sa gawas lang sab sa ilang nasunog nga balay. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa ka babaeng igora nagbaktas, gilabnihan og bag sa Davao City. Hinoon, nabalik ra ang bag diyang nadisgrasyang sospek. Ang motoro sa sospek nabilinsab. Ani report ni Argil Relator. Sa video nga kuha sa netizen, makita kining babae ug usa ka motorsiklo sa Pora Street, Barrio Obrero, Davao City niadtong Pebrero 6 sa gabi. Ang maong 21 anyos nga babae, biktima di ay sa pangpanglabdi ug bag. Ang motor kagipanang iyahan sa suspect. Sa pagpanubay sa bahada pulis, nasayran nga samtang nagbaktas ang biktima og duha ka ubanan. Dunay niagi nga usa ka single nga motor ug kalit nga gilabni sa rider ang shoulder bag sa biktima. Nisutoy pagpadagan ang suspect apan 5 ka metros ang gilayon na out of balance og natumba matud pa kini. And nahadlok tong suspect nga nang snatch og bag mo na tumba yung motor yang gibiyaan ni dagan pero gigukod siya sa concerned citizen sir no katong suspect mo nang iyang gilabay ang bag pabalik sa nabalik sa biktima. Nisutoy og dagan pasibat ang suspect og gibili ng iyang natumbang motor. Nasubay og nailhan na sa kapulisan kung kinsa ang nag-iya sa motor og parayon kining gipangita. Ginahulat na lang sa kapulisan ang desisyon sa biktima kung magpasaka pa kini og kaso batok sa suspect. Natay ginahimo ana sir kay kung dili siya magpakita sa ato ang PNP personnel from Bahada Police Station, so we will convince the victim to file a case against this suspect. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Temporaryong naundang ang klase sa usa ka tungaan sa Palimbang Sultan Kudarat. Human nasunog ang tulo ka mga classroom niini. Ani ang detalye. Lohok ba? Gilamoy sa kalayo kining pipila ka classroom sa Tagadtal Integrated School sa Barangay Colobe sa Palimbang Sultan Kudarat pasado alauna adlawng Lunes. Lakip niini ang usa ka room nga gihimong stock room sa mga karaang modules ug ubang gamit sama sa musical instrument, bangko, lakip mga gadget
sama sa projector, computer, ceiling fan ug TV. Nadamay sab sa sunog ang laing duha ka classrooms sa grade 2 ug 3. Sumala sa usa ka magtutudlo sa maong tunghaan. Pasulod na unta sila sa klase sa hapon, diyang namatikdan sa duha ka estudyante nga nasunog na ang maong mga room. Right after din na nangyayari yung sunog, nag-declare na po yung school head namin na pauwi na lang yung mga bata para ma-ensure po yung safety nila. Hinuon gilayong napakgang sa kabomberuhan ang sunog, human ang 5 ka minutos. Gibana ba na ang moabot sa 150,000 pesos ang danyo sa sunog. Padayon pang ginaimbestigahan sa kabomberuhan ang tinubdan sa sunog. Doon na sa itambag ang BFP sa mga nagdumala sa mga tunghaan, ilabi na kung dunay mga karaan nga classrooms. Hindi check po yung mga electrical wirings nila sa mga certified na electrician. Tapos magpa-assist sila dito sa munisipyo kung i-assess din yung integrity ng building, of Office of Building Official. At saka i-practice din nila yung mga natutunan nila sa Bureau of Fire. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Pipila ka mga empleyado sa Davao del Norte LGU ang gingong nagpositibo sa sakit nga tuberculosis kon TB. Busag gimanduan karon sa Davao del Norte Provincial Health Office ang tanang empleyado sa probinsya nga magpailawom sa X-ray examination. Kini man nasuta ang nga pipila ka mga trabahante sa probinsya ang nagpositibo sa tuberculosis. Gawa sa X-ray screening, nagpaygayong sabog mga seminar ang buhatan, kabahin sa mga angayang himuon, aron malikay ang mga empleyado nga matakdan sa maong balatian. Sa pagkakaroon, nagpadayon matud pa ang case finding sa Davao del Norte Provincial Health Office aron masubay ang ubang empleyado nga posibleng nataptan sa sakit nga TB. Ang tuberculosis mamahimong mapugnan pinaagi sa mga tambal. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sukad gipatuman ang COMELEC gun ban, miabot na sa 29 ka mga individual ang nadakpan sa Police Regional Office 10. Kapulisan, mas pahugtan ang seguridad karong nagsugod na ang kampanya alang sa national candidates. Ano report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Police Regional Office 10 nga sukad giobserba ang election period o gipatuman na ang COMELEC gun ban. Miabot na sa 29 ka mga individual ang ilang nadakpan. Sa ulahing dato sa buhatan, 28 ka mga armas na ang ilang nakumpiska o moabot sa 229 ka mga buhing bala. Matod sa PNP, sagad sa ilang mga nakumpiska nga armas, pinasikad sa ilang mga gihimong anti-criminality campaign police operations. Lakip na ang COMELEC checkpoints. Sa 29 kabuok ka mga arrested individual, 21 kabuok ni ini or 21 kabuok ang ato ang na aresto during police response nato, mga police operation like kaning ato ang operation against illegal drugs, kaning mga bypass operation nato, di na duna usab kitay nakuha nga armas, and walo pod ni ana ang ato ang COMELEC checkpoint nga na-confiscate sa ilahang posisyon. Karong nagsugod na ang campaign period alang sa national candidates, gimando sa opisyal sa Pro-10 sa ilang kapulisan ang hugot nga pagbantay sa mga rally sa nagkadaiyang partido o mga kandidato nga mangampanya. Matod sa Pro-10, nga patas ang ilang pagtratal sa tanang mo kandidato ug ipaniguro nila ang seguridad. We will be intensifying our police presence, no, ilabi na sa mga places of convergence katong mga area kung asa ipahigayon ang any campaign rally bakaha. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.
Girescue sa otoridad ang usa ka 17 anyos nga babae human kini gituwang dagiton sa usa ka habal-habal driver sa Zamboanga City. Ani ang report. Gilayong gi-assist sa mga personahe sa 1st Marine Company Mobile Battalion Landing Team kining 17 anyos nga babae ngadto sa Police Station 4 Kulyanan sa Zamboanga City niadtong Domingo sa gabii. Kini aron tabangan nga magpablatter human matud pa. Gisuwayan kini og dagit sa usa ka habal-habal driver sa ngit-ngit nga dalan sa Barangay Lunzuran. Matud sa otoridad, saysay sa babae nga buot unta niini moadto sa Barangay Divisoria aron mopalit og milk tea mga pasado alas 10 sa gabii niadtong tungura. Busa mi para kini og motor nga habal-habal aron masakyan. Apan lahi nga lugar na kuno kini gidala sa maong driver. Pasangil matud pa sa driver nga mokuha sa kini og lisensya una kini ihatod sa lugar nga buot adtuan sa maong biktima. Mihangyo kuno ang babae ngadto sa habal-habal driver nga inaog na lang siya apan wala kini mituman. Gani nagpabulhot pa daw kini og padagan sa motor hangtod nga naatlan sa mga otoridad nga nagpatrolya kung asa misyagit ang mga babae og nagpatabang. Di na daw siya pinapansin ng driver kasi mabilis na daw po yung patakbo ng driver. Nakita niya na dumaan po yung sasakyan namin, doon na po siya sumigaw ng pulong. Kaya parang napansin din po ng personnel namin na sumisigaw siya, kaya sinundan na. Sa diyang namatikdan sa driver nga makorner na siya, kalit matud pa niining gibilin sa kalsada ang babaeng biktima ug misutoy og padagan. Sa karon gibati matud pa og trauma ang babae nga taga Barangay Gisaw. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan kini og pahayag. Ginaimbestigahan pa sa otoridad ang maong kaso. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Human sa gingong taho nga kidnapping sa Davao City nga mikatag sa social media, nagbahad ang Police Regional Office 11 nga gukton gayud ang mga nagapakatag og sayop nga impormasyon ilabi na online. Ang mapamatud-an ilang kasuhan. Ani report ni John D. Esteban. Usa ang inahang si Susan dumapling sa mga nakabasa sa nagkatag karon sa social media nga kuno kidnapping sa syudad sa Davao. Labihan daw ang iyahang nabati nga kabalaka, labi pa nga duna siya'y 3 anyos nga anak. Lahadlo kay nabod ba ako'y bata nga gamay. Bantayan akong anak kay basin na. Mapilog kuha ba? Wabeta ka sa palibot. Susama sab ang gibati sa inahang si Mary June dihang nakabasa sa maong post sa social media. As a parent, as a mother, mabulakan sa pagtaan na pagkangan nga natin anak at dyan na silang monitoron, dili natin isali. Ang Police Regional Office 11 nagpasiraan batok sa mga nagapakatag og sayop nga impormasyon labi na online. Ilaha matud pang kasuhan labi na ang nagpasiugda o paglapas sa Cybercrime Prevention Act ug Article 154 sa Revised Penal Code. We will go after sa mga nagapost o mga false information para pod warning sa tanan nga pwede mo kasuhan. Makahatag manggod siya og kanang kahadlok sa katawhan no. Wala dili siya makatabang. Giimbestigahan matud pa sa kapulisan ang mga reports apan wala kini kamatuoran. Last year wala mi nakuha na record nga na ay kidnapping. And then for this year wala pa say record about anak. Ugaling dunay mga ingon-aning insidente, mamahimo matud pa nga i-report dayon sa kapulisan. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Easterlies ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao sumala sa Pag-asa. Walay bagyo o low pressure area nga na-monitor ang Pag-asa apan makasinati og mga pag-ulan ang Luzon dala sa northeast monsoon o amihan samtang shear line ang nakaapekto sa panahon sa Visayas ug easterlies ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Sorsogon, Caraga ug Davao Region. Posible ang mga kusog nga pag-ulan sa ubang lugar busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Kapin 2 million pesos nga kantidad sa mga pananom nga marijuana ang gipang-ibot o gipang-sunog sa PIDEA ug PNP sa Malungon, Sarangani. Suspect nga tigtanom sa maong illegal nga tanom nakasibat. Ana sa 11,000 ka fully grown marijuana nga tanom, lakip 3,000 ka mga sidling niini ang gipang-ibot o gipang-sunog sa PNP ug PIDEA 12 sa bukid nga bahin sa Barangay Blaan sa Malungon, Sarangani, Huwebes sa buntag. Gibanabara mo kantidad kini og 2.2 million pesos. Sumala sa Sarangani Police Provincial Office, nakasibat ang target sa ilang operasyon nga gingong marijuana cultivator sa mga lugar.
Gila kini nga si alias Ayul, usa ka lalaki ug residente sa Kiblawan, Davao del Sur. Nagpaygayon og hot pursuit operation ang otoridad batok sa mga suspect. Laki pang pagsuta sa tag-iya sa maong illegal nga mga tanong. Comelec, kapulisan, kasundaluhan ug uban pang ahensya sa gobyerno gipangunahan ang Solidarity Pact signing alang sa hapsay ug malinaw eleksyon sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Miyerkules, dungan nga mitambong ang mga dagkong opisyal sa Police Regional Office 10, 4th Infantry Division Philippine Army, Commission on Election ug uban pang mga ahensya sa gobyerno ug pribado agig pagpakita silang sinseridad sa pagserbisyo karong umaabot nga 2025 election. Usa ka Solidarity Pact signing ang gipahigayon isip pakighiusa sa hapsay ug patas nga eleksyon. Promen reaffirms or remains steadfast in ensuring secure, accurate, free, and fair elections while preventing election-related violence, threats, and criminal activities. Sa bahin sa kasundaluhan sa 4th Infantry Division Philippine Army, nga plastar na ang ilang mga himuon karong eleksyon. Usa na ni ana ang pagsiguro nga walay mga daotang grupo nga maghatod og kasamok sa eleksyon sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Our preparations are already underway with measures that includes the identification of our election areas of concern, the joint AFP-PNP Comelec checkpoints, scheduled security meetings, and comprehensive threat assessments. Dako ang kalipay sa Commission on Election sa suporta nga gipakita sa security sector aron masiguro ang kaluwasan ug kalinaw sa eleksyon. Nagpahimangno usab ang buhatan nga gawas sa seguridad o sasab sa ilang tahas ang patas ug walay anomalya atol sa eleksyon. So if you see anyone doing illegal stuff or unlawful stuff, please arrest them. Kay ingon na ba sa among commission nga pwede na ang warrantless arrest. Human ang Solidarity Pact, gilayon pasab magpulong ang mga ahensya sa gobyerno aron hisgutan ang resolution sa Comelec mahitungod sa warrantless arrest para sa mga masakbang ka-vote buying o vote selling. Cyril Chavez, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Namatikdan karon ang pagmahal sa presyo sa isda sa Bangkeruhan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, lakip sa nagmahal ang presyo karong simanaha ang galunggong nga naa sa 220 pesos per kilo gikan sa 180 pesos per kilo. Bangus sa 205 pesos per kilo gikan sa 195 pesos per kilo. Budburon sa 210 pesos gikan sa 160 pesos per kilo ug bilong-bilong nga 220 pesos gikan sa 160 pesos per kilo. Nagpabilin sab ang mahal nga presyo sa matambaka sa 240 pesos per kilo, barilison sa 240 pesos per kilo, moro-moro sa 220 pesos per kilo ug tulingan sa 160 pesos per kilo. Sumala sa mga fish vendor kini tungod sa nagpabiling ubos nga supply sa mga isda sa merkado publiko. Mapasalamaton ang Davao City Police Office dihang gitunol na sa Davao City LGU ang pipila ka bag-ong patrol cars nga ilang magamit sa ilang mga operasyon. Ning bago lang gi-turn over na sa Davao LGU ngadto sa DCPO ang siyam ka mobile patrol units ug upat ka mga motorsiklo. Gipaygayon sab ang blessing sa mga bag-o nilang assets una pa man kini opisyal nga gi-turn over ngadto sa kapulisan. Kainumduman nga una matapos ang 2024 una na nga gi-turn over sa Davao LGU ngadto sa DCPO ang 5 ka units sa disaster truck, upat ka 4x4 vehicles ug upat ka fiber boats. Nagpaabot sa ilang pasalamat ang Davao City Police Office sa padayong suporta sa LGU kanila aron ilang malampusong matuman ang ilang tahas sa pagmintinar sa hapsay ug kalinaw sa syudad.
Nagdilaab ang kainit sa championship sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament nga gipaygayon sa Subic Bay Freeport Zone. Ani ay report. Emosyonal ang Letran Lady Knights human naka-3-peat o nakadaog og tulo ka sa gunsong higayon sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament Women's Division nga gipahigayon sa Subic Bay Freeport Zone. Gipil din nila ang Lyceum Lady Pirates 2-1. Sabi lang po ng coach namin is magtiwala lang po kami sa teammates namin and kung ano po yung bibigay nila yun. Nahimong most valuable player si Gia Makilang nga mausay MVP last season. Hindi man ito luck lang na nanalo kami, pinaghirapan talaga namin. Sa men's division, from rank 7 last season to champion this season 100, mo kana ang EAC Generals nga gipildi ang Benil Blazers 2-0. Ang rookie nga si John Ruther Abor ang nahimong MVP ug si Paul Justin Sai ang Rookie of the Year sa men's division. Sa totoo lang po, super hirap po talaga. But as our coach said, wala naman po expectation sa amin since bago lang po kaming tandem. Ginawa lang po naming inspiration yung last season na nangyari po sa team namin. Sa juniors division, daog ang Arellano Braves dihang gipildi ang defending champion nga EAC Brigadiers 2-1. Gihatagan sabog MVP honors si John Olsen Robles sa Arellano Braves. Alam naman po namin sa sarili namin na kayang-kaya namin. Nagtitiwala po kami sa isa't isa. This season is really unpredictable. We have new champions sa juniors, seniors. And of course, women's very competitive almost. Ganda ng laban. The team's really prepared for this 100 season of the NCAA. Ang pipila sa mga nagdula sa beach volleyball, magdula sab sa NCAA Season 100 Indoor Volleyball nga magsugod sa February 20 sa San Sebastian Gym. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Gobernador sa Lanao del Sur ang pinakaunang Muslim leader ug Mindanaoan nga pasidunggan sa Gusi Peace Prize International. Gianunso ni Gusi Peace Prize International Chairman ug founder Barry Gusi nga lakip si Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. sa mga nominado ug makadawat sa mga prestiyosong Gusi Peace Prize Award karong umaabot nga Nobyembre. Si Adyong ang pinakaunang Mindanaoan ug Muslim leader nga modawat sa mga award kauban ang laing 15 ka mga opisyal gikan sa laing nasod. Kini gumikan sa humanitarian efforts nga programa niini alang sa mga biktima sa Marawi Siege nga ginahimo sa probinsya sa Lanao del Sur. Ang Gusi Peace Prize International tinguha nga pasidunggan ang usa ka individual o grupo nga dunay pagpakabana sa isgutanan sa kahapsay ug kalinaw. We should not concentrate in Luzon alone or in Visayan alone. We should of course give a chance for peace for the Mindanao. It is not a recognition of one person but a reflection of the efforts of many. I am humbled and honored stand among the distinguished leaders, advocates, and humanitarians who have been part of this esteemed circle. Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.